Grabe. Awa. Likat-kat na ang sakyanan sa... Yan na, naunsa naman ni likat-kat naman igbalay. Uy. Alam nyo ba na may isang sikat na content creator ang nababash dahil sa paghingi nito ng tulong sa social media? Dahil nga tungkol ito sa isang kalamidad sa Cebu na dulot ng Bagyong Tino. Marami nga ang nasalanta doon. Maraming nasirang bahay, gamit, kabuhayan at mga nabawian ng buhay at mga iba't ibang nasirang property. Kaya naman marami ang nagalit sa isang content creator dahil nga sa paghingi nito ng tulong. Sinasabi nga ng mga netizens na mas may deserving pa na dapat tulungan kaysa dito. Nag-post nga ang isang content creator ng kanyang G-Up para sa mga netizen na gustong tumulong sa kanya. Kaya naman pinutakti siya ng samot-saring negatibong reaksyon hinggil dito. Sinasabi pa ng iba na may masigit pa na dapat tulungan kaysa dito. Na walang-wala talaga kung papaano magsisimula sa pinakauna. Sinasabi pa ng iba na mas madali lang sa kanya ang makabangon dahil sa kita nito sa social media. Ayon nga dito sa pinaka-latest na post niya, sinasaad nga sa post ni Mikay Ortiz Bularon, ngayon lang ako nagka-signal. Almost 3 million ang nadamage sa akin. Sa mga gusto pong magabot ng tulong, ilalagay ko po sa comment section ang QR code ng J-App ko. Kahit piso, malaking tulong na po yan. Maraming salamat. Pero maraming nga ang nagalit dito na mas inuna pangaraw nito ang mga pansarili niyang kapakanan kaysa sa mas higit na nangangailangan. Hindi nga daw ito mababash kung sa pangkalahatan nga daw nito itutulong ang malilikom na pera. Pero hindi gagamitin nga ito sa muling pagbangon nila kasi meron naman nga daw itong ipon sa bangko. Narito naman ang pangalawang post niya na patama sa mga bashers niya na galit sa kanya. So narito naman ang pangalawang post niya. So binabash nyo ako dahil nag-post ako ng G-App ko at marami nag-offer ng tulong sa akin. Bakit sa akin marami namang iba na feeling nyo mas deserve? Wala na nga kayong ambag kahit piso, toxic pa kayo. Magdasal kayo na hindi mangyari sa inyo or sa pamilya nyo ang nangyari sa amin. Higpitan nyo ang dasal nyo na habang buhay okay ang sitwasyon nyo para hindi nyo ma-feel ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko kayo pinilit na sa akin magbigay dahil alam kong mas marami din ang kailangan tulungan. Ang sa akin lang, kung gusto nyo tumulong na bukal sa loob nyo, edi tumulong kayo sa feeling nyo mas deserve. Hindi nyo kailangan mang-bash. Be grateful dahil hindi kayo kasama sa sakuna. Ito naman ang isang patama ng isang netizen hinggil sa post niya. Ayon nga sa post niya na dialect from Cebu na sinasalin ko sa Tagalog para lubos na maintindihan ng lahat. Walang masama sa paghingi ng tulong lalo na kung grabe ang pinsala ng dulot ng bagyo. Pero kasi itong taong ito isang vlogger na palaging nagpo-post ng kanyang mga kita. Halos umabot or lampas pa raw ng 1 milyon ang earnings niya. Tapos may pinopromote pang sugal. Kaya nagulat ang tao, ha? Nasaan na yung mga earnings mo na palagi mong pinagyayabang? Pakiramdam tuloy ng iba, mas deserve pang tulungan yung ibang tao. Tama naman, di ba? Okay lang sana kung humingi siya ng tulong para may tulong din sa iba. Hindi naman maiwasan na matanong siya kung saan na ang pinagyayabang niyang kita. Tapos may promotion pa ng sugal. Kung mabash man siya, tanggapin na lang siguro. Para sa akin, okay lang naman humingi siya ng tulong kung talagang malaki ang pinsalang nata mo. Pero kaya mo naman sigurong bumawi dahil malaki naman ang kita mo buwan-buwan. Isa talaga ako sa mga disappoint. Kasi parang pera-pera na lang ngayon. Karugtong pa nga rito, sinasabi pa nga ng ibang netizens na marami pa nga itong ipon sa bangko. Upcoming earnings sa pagbablog, mga alahas, at iba't ibang property na mapagkukunan ng mga source of income. Mas mainam pa nga na tulungan ang mga simpleng mamayan na salanta ng bagyo. Narito pa ang ibang sentimiento ng mga netizens patungkol sa kanyang post. Sabi rito, may pera pa yan sa bangko at may mga alahas siya na investment at kumikita siya sa vlog si Mikay. Mas madami pang ibang tao pa rin dapat tulungan, yung mahihirap talaga, yung wala. Ito pang sabi, she posted lots of how much money she's making as a content creator. It looks like she'll be fine. Ito pa. Honestly po, hindi siya zero.
Every month may kita siya dito sa SOCMED. Mas tingnan natin yung mas worse sa kanya ang nangyari. Wala sila sa SOCMED, walang aasahan. Sila dapat ang need lang tulungan kahit konti. Impossible na wala yan ipon sa bank. At mga lupain niya na nabili, diba? May bahay pa siya. Lilinisan lang at alam kong makakabawi siya dahil sa SOCMED. Huwag tayo minsan unfair. I'm not a basher pero ito ang opinion ko. Hindi po ako basher pero siguro naman may pera sila sa bangko at tuloy ang sahod dito kay Meta. Mas madami po ang as in walang wala. Sana sila po ang nag-post, hindi yung meron. Just saying lang po, sorry agad. At meron namang isa dito nagsabi, pasalamat na lang po tayo madam at buhay ka at mga anak mo. May awa ang Diyos, makakabangon ka din. Ganon talaga sa isang iglap. Wala yan sa yaman o material na bagay sa mundo. Kakaawahon ka din. Huwag kang mawala ng pag-asa hanggang buhay ka. Marami pang mas nangangailangan kaysa sa kanya. Buti nga siya kahit naging biktima din ng kalamidad ay may earnings pa rin siya, diba? 500,000 more pa income niya monthly. Di ko naman sinasabi na huwag siyang tulungan. Ang akin lang higit sa kanya, mas may marami pang nangangailangan na walang wala talaga. Ano kaya magiging reaksyon mo patungkol sa isyong ito? Tama ba na mas higit na deserve niyang tulungan siya? Or tama ang netizens na mas mahigit pang nangangailangan kaysa sa kanya?